Mag-uumpisa na ang basketball tournament sa Olympics. Ang isa sa mga headline doon, 69 NBA players sa iba-ibang nation ang makakatapat ng Team USA. Kontra to sa total 9 players na galing sa NBA na nakatapat naman ng Dream Team noong 1992. Sa 9 players pa na yon, 4 doon ang naglaro mula sa Croatia. Base pa kay Kevin Durant, global na rin kasi yung game ng basketball. Yung 69 players na naglalaro or naglaro sa NBA, mga best of the best sa mundo. Bukod sa Team USA, ang susunod sa kanilang pinakamaraming players na merong naglaro or naglalaro sa NBA ay Canada. Meron silang 11 players dun. Sunod ang Australia at France. Ito naman yung mga non-star players sa NBA pero kapag international competition, nagiging all-star yung datingan. Bumubuhat ng team. Yung iba siguro kilala pa to dahil ito yung nagpahirap sa gilas ng nakarang Olympic qualifying tournament. Si Bruno Caboclo ng Brazil. Number 20, pick siya noong 2014 ng Raptors. Naglaro siya hanggang 2021. May total siyang 105 games at merong average na 4 points, 3 rebounds at 12 minutes per game. Ang pinaka-best season niya pa, Memphis, 2019. Meron siyang 8 points, 5 rebounds at 23 minutes. Sa mga prospect, meron tinatawag na next player, katulad ni LeBron, KD, Steph at iba pa. Si Bruno Caboclo noon tinag na Brazilian Kevin Durant. Siya yung next KD dahil 6'9" small forward na ang Raptors pa noon pasekreto ang kanilang pag-i-scout kay Bruno. At noong 2014, maraming mga biggest name noon sa college ang sasali sa draft. Katulad ni na Wiggins, Jabari, Embiid, Gordon, Exum, Smart, Randle, Lavin, lalo na yung kay Nikola Jokic. Nung pinili ng Raptors si Bruno Caboclo, ang sinabi noon ng isa sa mga commentator, 2 years away from being 2 years away. Dahil yon sa masyadong raw player si Bruno para maglaro sa NBA, 2 years pa dapat ang inintay bago siya nagpa-drop. May isang team at Raptors lang din ang tumingin kay Bruno. Expected sana second round siya pipiliin, number 37. Kaso napaaga. Sinasabi pa doon kaya siya ang pinili ng Raptors dahil may kaibigan si Masai Ujiri na nagsabi sa kanya tungkol dito kay Bruno Caboclo. Ito pa yung nagpasakit ang sitwasyon na yon para sa Raptors. Yung number 37 sa second round pick nila, ang pinili nila doon si DeAndre Daniels. Hindi naglaro sa Raptors yun, pinili din maglaro sa NBL Australia. Meron din kasi mga injury. After pa ng 4 na selection, dun pumatak yung greatest second round pick or drop steal na rin, si Nikola Jokic, na hanggang ngayon nagsisisi pa rin yung Raptors na hindi nila napili. Maraming notable names ang nilagpasan ng Toronto para lang piliin si Daniels at kahit si Bruno Caboclo. Wala rin naman kasi nakakaalam na magiging MVP o franchise anchor si Jokic. Pero yung ibang notable names pa doon nilagpasan ng Raptors. Kahit yung Denver hindi naman din alam kung ano mangyayari kay Nikola. Pero hanggang ngayon pinagsisisihan ng Raptors na hindi nila na-champuan si Jokic dahil naging focus nila noon yung Brazilian Kevin Durant, si Bruno Caboclo. Marami naman kasing role player noon ang na-improve. Kahit si Giannis, kapareho ni Bruno yung scouting report sa kanya. Role player din pero dinevelop na Milwaukee Bucks. Yung pagkaka-deliver nga lang ng statement na 2 years away from being 2 years away, na apektuhan noon si Bruno Caboclo. Ang nangyari pa, imbes na next Kevin Durant, naging palayong version ni KD. Yung kasi ang pang-akit minsan sa mga scout sabihin lang next Kevin Durant dahil iba nga talaga yung style niya. Nung nakaraang FIBA World Cup naman, si Bruno Caboclo ang naging anchor ng Brazil sa kanilang tournament. 16 points, 9 rebounds at 1 block per game. Nung nakaraang Olympic qualifying game naman, nag-average siya ng 18 points at 7 rebounds per game. Naipasok or naibalik niya ulit sa Olympics yung Brazil. Ang pinaka-best game niya pa sa qualifying ay versus Montenegro na 25 points, 9 rebounds, 2 steals, 3 blocks at 34 sa efficiency rating. Malayong malayo sa nilaro niya sa NBA kung ano yung nilalaro niya ngayon sa Brazil. Kaya siya ngayon ang magdadala ng team sa Olympic tournament. Yung ka-teammate naman ni Bruno sa Partizan na si Carlik Jones, naging undrafted siya sa NBA noong 2021. Kahit siya pa ang isa sa best college player noon, hindi siya napili. Dahil bigatin din ang mga pangalan noon, katulad noong 2014.
Nakalaro lang siya doon ng 12 games sa NBA mula 2022 hanggang 2023 season mula Dallas at Denver Nuggets para sa 10-day contract. Sa Bulls naman nakakuha siya ng 2-way contract. Mostly naglaro talaga siya sa G-League. Doon pa nga nanalo siya ng MVP, All-NBA G-League team at naging top scorer. Ang possible sana ng susunod doon, makakuha siya ng kontrata sa NBA or mailagay sa main roster tulad na nangyari sa ibang mga player. After kasi niya sa G-League, nagpunta siya sa CBA or sa China bago napiling sumali sa Team Sudan dahil nga sa mother side niya. Unang sabak niya, FIBA World Cup. Last 2023 World Cup, nag-average siya ng 20 points, 4 rebounds at 10 assists per game. Pinahirapan niya pa noon ng gilas, nag-average pa siya noon ng double-double. Naipasok niya pa sa Olympics yung South Sudan. Siya din yung unang player na naka-triple-double versus Team USA kahit exhibition yun. 15 points, 11 rebounds, 11 assists, 2 steals at 1 turnover. Kapit na kapit pa yung game versus Team USA. Kinalabaw nga lang ni LeBron sa dulo. Dahil sa naging game niya versus Team USA, naging maingay yung pangalan niya para sa mga teams. Kaso, nakapirma na siya sa Partizan bago pa lang magkaroon ng exhibition game. Isa siya sa mga player na hindi maganda yung karir sa NBA pero hanep naman sa international level. Si Jose Alvarado ang isa sa mga role player ng Pelicans. Undrafted din noong 2021 kasabay ni Carlik Jones. Decent numbers naman si Alvarado sa NBA sa loob ng 3 season. May career average ng 7 points, 2 rebounds, 2 assists, 1 steal. Nasa 34% sa 3-point area. Nirecruit siya ni Carlos Arroyo para maglaro sa Puerto Rico. Bukod kasi kay Alvarado, yung isa pang anchor ng Puerto Rico, si Tremont Waters, dating player ng Celtics, para naging ka-teammate din ni Wemby sa France. May career average si Waters na 17 points, 3 rebounds at 7 assists per game kapag international level. So dito muna tayo kay Alvarado dahil active player at mas kilala. Mula kasi sa pagiging defensive player sa NBA, naging two-way player, scorer na defensive player si Alvarado pagdating sa international level. Nung tinalo kasi ng Puerto Rico ang Lithuania, umiscore noon si Alvarado ng 23 points, 6 rebounds, 1 assist, 2 steals sa loob ng 25 minutes na merong 64% sa field at 66% sa 3-point area. Since sumali siya ng Puerto Rico, may career average siya na 18 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Naglaro pa siya noon sa 2023 Americas Qualifier. Pero nung FIBA World Cup, hindi siya pinayagan ng Pelicans na maglaro dahil nagkaroon siya ng injury. Sa papasok naman ng Olympics, 20 years ago na upset ng Puerto Rico yung Team USA. Ito yung batang-bata pa sina LeBron, Wade at Carmelo Anthony. Ang anchor ng team noon si Carlos Arroyo. Kabracket naman ngayon ng Team USA yung Puerto Rico, kasama din doon yung South Sudan. Kapag tiningnan kasi yung Group C, kung asan yung South Sudan at yung Puerto Rico, ang aasahan kasi papasok doon sa susunod na round yung Serbia at Team USA. Kaso ngayon, hindi pa masisigurado dahil nga sa dalawang teams pang nabanggit, yung Puerto Rico at South Sudan. Dahil maganda rin yung nilalaro nila noong mga nakaraan.